Prologue. Nasasaktan ako, Enzo. Sigaw ni Alexandra sa asawa. Talagang masasaktan ka? Anong karapatan mong sugurin at saktan si Bianca, ha? Galit na sigaw ng lalaki kay Alexandra. Siya ang nauna. Ininsulto niya ako. Kahit na, sana lang pinalagpas mo na lang. Ha? Ganyan ka ba magbulag-bulagan, Enzo? Okay, fine. Pinuputol ko na ang ugnayan natin, gusto mo. Magsama kayo ng Bianca mo. Alam mo, ha? Sinasayang ko lang pagbumahal ko sa katulad mong manhid. Pagod na akong unawain ka, ang sakit mong mahalin. Di nakapagsalita ang lalaki sa sinabi ni Alexandra. Nagulat ka, no? Oo, mahal kita. Minahal kita. Pero hindi ko akalaing sasaktan mo ko ng ganito nang dahil lang sa babaeng yan na puro ka plastika ng alam sa buhay. Pinagtanggol ko ang sarili ko, lalo na si Lolo na binastos-bastos niya. Alisin mo ang maskara ng babaeng yan para matauhan ka na sa likod na maamong mukha nagtatagong isang halimaw. Saka nilayasan ni Alexandra ang asawa. Enzo's POV. No! Malakas ni Enzo na sabi sa lolo niya. You can't do this to me. Alam niyo may girlfriend na ako for 2 years. Kasal na lang ang kulang sa amin ni Bianca. Okay lang na tumanggi, iho. Nasa sayo yan. Pero gusto ko munang basahin at pag-aralan mong nakasulat sa testamentong ibibigay ko sa'yo. Baka magbagong isip mo. Sagot ng lolo niya habang nakahiga sa hospital bed. Ganun ba kayo kagalit sa akin, Lolo? At gusto niyo akong parusahan? Enzo, apo kita. Dugot laman. Hindi kita pinaparusahan. Gusto ko lang makilala mong tamang tao para sa'yo. Hindi si Alexandra yon, Lolo. Hindi siyang tipo ng babaeng gusto ko. At sino ang tipo mo? Yung marami nang naging boyfriend? Kulang na lang lumuwa ang kaluluwa. Hindi ko nga nakitang magsuot ng mahabang damit ang babae mo eh. Laging kapirasong telang sinusuot niya. Sabi mo naman mayaman siya. Wala ba siyang pambayad sa modesta para magpatahi ng mahaba-habang baro at saya? Style yon, Lolo. Sa panahon ngayon, liberated na ang mga babae. Saka, nagsusuot naman na maiksi si Alexandra, hindi ba? Maiksing kagalang-galang. Hindi maiksing bastusin ang sinusuot niya. Ang dami mong sinasabi. Waring naiirita na ang lolo niya. At kung hindi ako pumayag? Tanong ni Enzo. Basahin mo ang kontrata para malaman mo. Tsaka lumayas ka na sa harapan ko, baka madali ang buhay ko sa'yo. Sa lahat ng apo ko, ikaw ang pinakapasaway. Wala kayong ibang apo, ako lang. Kaya nga gusto ko, mapabuti ka at ang kumpanyang pinaghirapan ko na mahabang panahon. Babasahin ko to. Hindi ko matitiyak kung anong sagot ko sa hiling ninyo. Lalabas na sana si Enzo nang tawagin siya na matanda. Yan ba ang natututunan mo sa babae mo? Basta mo ko tatalikuran. Nakalimot siya. Ang gusto nga pa rin nito ay nagmamano, hahalik sa pisngi bago magpaalam. Binalikan niya to at saka ginawa ang tradisyon na pagpapaalam. Aalis na po ako, Lolo Pogi, sabi niya. Pakiramdam ni Enzo, inuuto niya lamang to. Patnubayan ka nawa ng Panginoon. Saka siya kinurosa na matanda. Ito ang ayaw niya sa matatandang gaya nito. Akala ni Enzo, sa mga kaibigan niya lang ito mangyayari. Di niya akalain na pati siya ganito ang sasapitin. Tinawagan na lang niya ang kaibigang si Brennan. Aayain niya muna tong mag-shots kahit konti. Naku pre, may date kami ng asawa ko ngayon. Next time na lang. Ito ang hindi niya kayang mangyari. Yung mga ganitong sagot kapag nag-asawa na siya. Lahat ng mga kaibigan niya may mga asawa na. Kapag hindi ka date ang asawa, may family bonding naman. Wala pa kasi si Paulo sa Pilipinas. 2 na lang silang single. Inisip na niya ang plano niya hanggang mapadako siya sa folder. Ang papel na naglalaman ng kanyang future. Ang papel na manghuhusga kung saan siya pupulutin. Sa edad ni Enzo na 30, marami na siyang napatunayan. Kakahawak niya lang sa kumpanya last year dahil ang daddy niya gusto na magpahinga kasama ng mommy niya. Pangarap namang itong mag-travel around the world. Pagpasok niya sa reception ng kondo, agad na bumati ang mga guard sa kanya. Magandang gabi po, Sir Enzo. Bati ng mga ito. Good evening, wala ba akong package na dumating? Tanong niya sa mga ito. Wala po sir, pero si Miss Bianca po, ilang beses nang tumawag kung nakauwi na raw po kayo. Sagot nito. May iba bang ibinilin? Tanong niya. Galit ba? Yung cellphone niyo raw po, itapon niyo na raw po kung di niyo kayang i-charge. Natatawang sabi ng guard. Medyo sir, nag-aalala nga kami. Baka mag-eskandalo pagpunta dito. Nasa Paris naman yun eh. Nalobat kasi ang phone ko. Mag-order ako sa Grab, pakidala na lang sa unit ko. Saka siya tumalikod. Literal na kay Bianca na harsh magsalita pero mabait to. Sadya lang low-tempered. Nagmamadali siya sa bawat hakbang para makapag-charge ka agad.
May mga nakakasalubong siyang tenant din ng unit sa 10th floor. Ayaw niya sa rent house, masyado ding malaki to para sa kanya. Ginawa nila tong event place. May isa na nakalaang elevator na para lamang sa penthouse. Nagdadaos doon ng mga meetings at marriage proposals. Mga maliliit na gatherings like bachelor party and Thanksgiving. Kasya ang 50 katao doon. Good evening, Enzo. Bati na mag-asawang may hawak na aso. Good evening. Aso na lang ba ang laging dala? Wala pa ba tayong pabibinyagan dyan? Biro niya. Actually, meron na. 7 months from now. Sagot ng lalaki. Naku, congrats. Tingnan mo nga naman. Siguradong magiging mabuting magulang kayo. Salamat. Paano? Uwi na kami. May date pa kami. Bye. Paalam naman ng babae. Sige, ingat kayo. Enjoy. Paalam niya. Tinanaw pa ni Enzo ang mga ito at saka bumulong. Sa halip na nagpa-party itong si Angelo, i-date ang asawa. Ngayon lalo nang hindi makakaalis yan kasi magkakaanak na nga sila. Kawawang Angelo. Saka niya binuksan ang pinto ng unit niya. Isasara na nga sana niya ito nang marinig niya na tinatawag siya ng gwardya. Sir, sir, Enzo, ito na po yung order ninyo. Iniabot sa kanya ang plastic. Maraming salamat, kuya. Pagkaabot naman ni Enzo, isinara na niya ang pinto. Nag-ready na siya para lang kumain. Naghanda na lamesa bago nag-charge. Sunod-sunod ang tunog ng cellphone niya. Sigurado siya si Bianca ito at galit na naman sa kanya. Hindi naman ito ganoon sa personal. Pag-check niya sa messages mula sa tatay niya na nasa ospital, pinapabalik siya doon dahil sa lolo niya. Tinawagan na muna niya ang ama. Ano pong nangyari? Nag-aalala ang kanyang boses. Ang lolo mo, dali, bumalik ka muna dito. Pinatay ni Enzo agad ang phone at nagmamadaling lumabas. Iniabot niya ang pagkain sa mga guard. Sa inyo na lang, may emergency lang. Naku, sige po sir, ingat po kayo. Halos paliparin na ni Enzo ang sasakyan. Baka mamaya ko ano na ang nangyari sa lolo niya. Pagdating niya sa ospital, nagulat siya na makita doon si Alexandra at ang tatay nito. Ang lolo niya ay halatang hirap na hirap sa paghinga. Apo, itinaas ito ang kamay at tinatawag siya. Lumapit agad siya sa matanda. Tinawag din ng lolo niya si Alexandra. Alagaan ninyo ang isa't isa. Nais ko kayong makitang naglalakad sa altar bago ako mawala. Lolo, huwag kayong magsalita ng ganyan. Umiiyak na pakiusap ni Alexandra. Lolo, kahit ano gagawin ko para sa inyo. Naluluha ni Enzo na sabi. Pinagsama nito ang mga kamay nila. Kayo ang pag-asa ng pamilya natin. Magmahalan kayo. Nag-iyakan na silang lahat. Doon at waring sa sinasabi ng lolo niya, nagpapaalam na ito. Doon na nabuo ang pasya ni Enzo. Susunduin niya ang lolo niya, pero kailangan niya munang makausap ng sarili ni Nancy Alexandra para mapag-usapan ng mga gusto niyang mangyari. Kilala niya ang babae, madali itong kausap, kaya ramdam niya na hindi siya mahihirapan makipagtransaksyon dito. Hindi si Alexandra mapakali, kaya lakad siya ng lakad sa loob ng kanyang kwarto. Nagulat siya sa desisyon ng matanda na ikakasal siya kay Enzo. Matagal na niyang lihim na pinapangarap ang lalaki, kaya nang sabihin sa kanyang ipapakasal siya dito, naghalo ng excitement at ang pangamba. May girlfriend na ito, si Bianca Rivera, ang babaeng may dalawang mukha. Paano niya nasabi? Kapag kaharap ang ibang tao, napakabait nito. Subalit pag silang dalawa lang, para tong ahas na nagpapalit ng balat, nag-iibang anyo. May insidente pa na nagkasama sila sa isang dinner, buffet ito. Nagpaalam siya na kukuha ng pagkain pero sinundan siya ng babae. Nakangiti ito na lumapit sa kanya at habang nagsasalita, kumukuha ito ng pagkain. Hindi naman akalain ng iba na nilalait siya nito. Alam mo, sana, hindi ka na lang sumama dito. Nakangiti ito pero mahina ang boses at hindi ka naman nabibilang dito, no? Para ito sa pamilya, driver lamang at alalay, ang nilolo ang tatay mo at sekretarya ka lang naman ni Daddy Enzo. They invited me. Tamad na pagkakasagot ni Alexandra dito. Kahit kailan talaga hindi nabibili ang class. Bata pa lang ako, nasa kanila na ako. Sa pamilya ang turing nila sa amin. Ikaw, kakilala mo ba sila? Si Enzo lang naman ang kakilala mo. Feeling mo asawa ka na kaagad? Masyado palang matalas ang dila mo, Alexandra ha? Baka hindi mo ako kilala. Si Bianca ka, di ba?
Paalamunin na magulang na negosyante, ganon? Excuse me? Mahina nitong sabi, pero may diin mayaman kami. Baka mayaman sila. Saka tantaran mo ako sa kaplastikan mo ha, baka mairita ako sa'yo. Nakikita mo ba itong hikaw ko? At anong meron sa hikaw mo? Camera yan. Gusto mo ba i-play ko to sa harapan nila para makita nila kung anong klase ng tao ka? Namutla naman ang babae. Bigla itong nataranta sa sinabi niya. Don't you dare! Pananakot nito. Dare me! Sagot niya. Nagmarcha ito papalayo sa kanya. Naniwala agad, sira ulo. Tatawa-tawang sabi ni Alexandra na nagpatuloy sa pagkuha ng pagkain. Isa pang insidente ay nang nasa opisina na sila. Nagpresenta na magtimpla ng kape si Bianca kaya hinayaan na lamang nila. Sa kanya ay pinagtimpla ng kape si Lolo M kasi gusto nito ang timpla niya. Pag inom ni na Enzo ng kape, halos maibuga nito ang lahat ng iniinom nito. Pati tatay at nanay nito hindi maipinta ang mukha. Ano nangyari? Tanong ni Lolo M. Medyo mapait ang kape. Sabi ng tatay ni Enzo. Sabi ko po kay Alexandra, ako na po magtitimpla. Inagaw niya na po. Sabi pa nito. Lolo, ito na po ang kape natin. Sabi ni Alexandra kay Lolo M. Ang sarap mo talagang magtimpla ng kape. Salamat. Sabi ni Lolo M. Thank you, Lolo. Sagot niya. Kape po tayo, tita. Bakit ang pangit ang lasa ng kape namin? Tanong ng daddy ni Enzo sa kanya. Ha? Hindi ko po alam. Si Bianca po ang nagtimpla niyan? Sagot naman ni Alexandra. Tinignan siya na masama ni Bianca. Wala ni isa man sa kanila ang nagsasalita sa mga ito. Kaya ipinagtimpla na lang ni Alexandra ang mga to ng panibagong kape. Kaya lalo nagitngit si Bianca sa kanya. Kaya tinatawag siya nitong bida-bida. Naputo lang pagmumuni-muni ng dalaga nang kumatok naman ang tatay niya. Anak, ipinapatawag daw tayo ni Lolo M sa ospital, sabi nito. Bakit daw po? Bigla si Alexandra nag-alala sa sinabi ng ama. Hindi ko rin alam anak pero mukhang nagmamadali si Sir Florence. Sige po papa, lalabas na po ako, sagot niya. Habang nasa sasakyan sila, nag-aalala si Alexandra. Sari-saring tanong at senaryo ang pumapasok sa isipan niya. Paano kung wala na si Lolo M? Paano kung paalisin na siya sa trabaho dahil hindi siya bet kasama ni Enzo? Paano kung ayaw pumayag ng lalaki sa kasunduan? Paano na sila ng tatay niya kung bigla siyang mawawalan ng hanap buhay? Kaya ang dasal niya habang makaabot sila sa ospital, abot hanggang langit. Nauna silang makarating doon kaysa kay Enzo. Mahina ang boses ng matanda habang nakikipag-usap sa kanila, Florence. Tanggapin ninyo si Alexandra bilang manugang at anak ninyo? Sabi nito sa tatay ni Enzo. Telma, sana'y huwag ninyong pababayaan si Alexandra. Hindi na iba sa amin si Alexandra, Daddy? Sagot ni Florence. Mabait siyang bata at kilalang kilala namin siya. Tama po, Daddy. Tanggap na tanggap po namin siya. Alam namin na magiging mabuti siyang may bahay kay Enzo. Sabi naman ni Telma. Saka palang humahango sa dumating si Enzo. Alalang-alalang itsura ng lalaki at nagulat pa si Alexandra nang tanggapin nito ang alok ng lolo nito na pakasalan siya. Para siyang nakalutang sa ulap nang marinig dito na handa tong maging asawa niya. Nawalang agam-agam at lungkot na nadarama niya. Pero mas nasorpresa pa siya nung yayain siya na lumabas ni Enzo para makapag-usap sila. Nakangiti silang nagpaalam sa mga kasama. Akala ni Alexandra pupunta sila sa restaurant pero sa kotse ni Enzo sila dumiretso. Binuhay nitong makina pagkasakay nila. Inilak ang pinto saka siya hinarap. Alam ko, hindi mo kagustuhan na magpakasal sa akin pero kailangan natin tong gawin para kay Lolo. Panimula ni Enzo. Ganon din naman ang nararamdaman ko kaya kailangan natin ng plano. Para si Alexandra na binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi nito. Napatulala siya at napatingin sa seryosong mukha ng lalaki. Ano ang plano natin? Halos ayaw niyang ibuka ang kanyang mga labi. Tapos, magpapakasal tayo, magsasama, pero sa papel lang. Sa harapan nila okay tayo pero kapag tayo na lang walang pakialaman. Magsasama tayo kahit 3 taon lang. Mag-divorce tayo sa Amerika. Aakuin ko na lang kasalanan. Sabihin natin na ngaliwa ako tapos maghiwalay tayo kasi hindi na natin kaya. Lalo ka na. Kasuhan mo ako sa vowsy kung kinakailangan. Anong magiging parte natin sa isa't isa? Oo nga. Wala. Magsasama tayo para sa ikaliligaya nila. Para kay Lolo at para din sa future mo.
Kapag nakuha ko ng buo ang kumpanya, gagawin kitang shareholder. Mas mabuti na maging magkaibigan tayo, Alexandra. Papayag ka ba na maging asawa ko? Di ba hindi? May boyfriend ka ba? Wala. Good. Mas okay. Ibig sabihin, sa side ko lang tayo magpoproblemahin. Kakausapin ko lang si Bianca, tsaka paliniwanagan para matanggap niya ang sitwasyon ko, natin. Halos mabingi si Alexandra sa mga sinasabi ni Enzo. Gaano nito kaayaw magpakasal sa kanya, kaya kailangan pa nilang magkunwari. Masakit naman, sabi ng dalaga sa sarili. Pag-uwi ni Enzo sa bahay, doon pa lang niya naisipan na buklatin ang Last Will and Testament ni Lolo M. Halos lumawa ang kanyang mga mata sa kondisyones ng matanda. Pinaninindigan talaga nito ang kagustuhan na maikasal sila ni Alexandra. Binasa niya to ng buo. Ako, si Miguelito Honasan, nasa hustong edad, nag-iiwan ng habilin sa aking mga maiiwan kung sakaling ako'y kuhanin na ng Panginoon. Para sa akin nag-iisang anak na si Florence Honasan at sa kanyang mabuting may bahay na si Thelma Honasan, iniiwan ko ang aking bahay kung saan siya lumaki at bumuo ng pamilya. Iniwanan ko rin siya ng 100 milyon at iniutusang enjoyin ang buhay nila habang bata pa sila, mag-travel at magliwaliw. Kung sakali nakulangin pa ang perang aking iniwan, may time deposit na nakalaan sa kanila, so suportahan sila ng kanilang anak na si Enzo. Walang aalising empleyado maliban sa kung sila ay nagkasala sa kumpanya. Ang mga kasambahay may dagdag na sahod every 6 months. Sa aking assistant, kanang kamay, at driver na si Martin Solomon, iniiwan ko sa kanyang aking taxi business, 10 milyong piso at mga paupang apartment sa Baguio dahil sa kanyang katapatan at hindi pag-iwan sa akin sa panahong ako ay nangangailangan. Nilalagay ko sa pangalan ng aking apo, si Enzo Honasan, ang lahat ng aking ari-arian. Kasama ng aking bahay sa Amerika, ang vacation house sa Japan at apartment sa London. Ang aking kumpanyang Builders Empire, mga subdivisions at buildings ng mga kondominium. Ang aking pera sa bangko na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ang kanyang trust fund na patuloy na nalalamanan at nagkakahalaga ng 200 milyong piso at ang 2 bilyong piso na nasa time deposit. Subalit, may kondisyon ang mga bagay na to. Si Enzo Honasan kailangang pakasalan ang anak ng aking assistant na si Alexandra Solomon. Kung hindi ito gagawin ng aking apo, ang kalahati ng kayamanang maiiwan ko, ipapamana ko kay Alexandra at ang kalahati naman idodonate sa charity. Kung magkagayon man na hindi magkasundo ang dalawa sa loob ng 3 taon, itong huling kasunduan ay bubuwagin at ibibigay sa aking apo lahat ng ari-ariang nabanggit at ibibigay kay Alexandra ang 200 milyong piso na nakadeposito sa aking isang bank account. Ito'y patutunayan ng aking lagda at thumb mark. Imposible! Halos mabingi si Enzo sa boses niya. Si Lolo talaga magpapamana na lang, pahihirapan pa ako eh. Naupo si Enzo sa kama, tsaka humiga, nakalagay ang mga braso sa likuran ng ulo. Napag-usapan na namin ni Alexandra ito. Bakit kasi yung salitang 3 taon lang nakita ko? Sana napag-usapan namin kaagad to. Ano ba kasi ang nagustuhan ni Lolo sa babaeng yun? Napaka-ordinary lang naman ang itsura. Ganoon ba kagusto ni Lolo at na mag-amang yon para gawin to sa akin? Ay nako, Lolo talaga. Nagmamaktol si Enzo sa pagkakahiga.